Kanina po umaga ay ipinangaral ko po, ibinahagi mula sa salita ng ating Panginoon. Alam na nga ba yung paksa natin ngayon ng umaga? Babies and three mighty men. Yes. Lamang na lamang talaga yung mga estudyante. Fresh na fresh yung memory eh. Ibinahagi ko po yun mula sa salita ng ating Panginoon, si David o si King David at ang kanyang tatlong mga tauhan. Ang tawag ko sa tatlong tauhan niya, tatlong malalakas na lalaki, tatlong makapangyarihang mga lalaki. Kasi nga doon sa dakilang aral na makukuha natin, makikita, at higit sa lahat mapapakinabangan. Pero bago tayo magpatuloy, ay nais ko pong basahin muli ang salita ng ating Panginoon. 2 Samuel chapter 23, 14 to 17. Dalawang Samuel sa kabanatang 23. Simulan po natin sa talatang 14. Basahin ko po muna sa Tagalog bago sa English. At si David ngay nasa katibayan at ang pulutong ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. At nagnais si David at nagsabi, "O, may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan." At ang tatlong malalakas na lalaki ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo at nagsigid ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi niya ininom yaon, kundi kanyang ibinuhos na handog sa Panginoon. At kanyang sinabi, "Malayo sa akin, O Panginoon, na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na si Paraon na ipinain ng kanilang buhay?" Kaya hindi niya ininom. Ang mga bagay nito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki o makapangyarihang mga lalaki. Sa English naman po, at gusto ko pong basahin sa, sige, dito na lang. Okay, so sundan niyo na lang po dyan. David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of the water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three mighty men broke through the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink it, but poured it out to the Lord. And he said, "Far be it from me, O Lord, that I should do this. Is this not the blood of the men who went in jeopardy of their lives?" Therefore, he would not drink it. These things were done by the three mighty men. Purihin po ang Panginoon ngayong gabi sa kanyang mga banal na salita. Tayo po'y pansamantaling yung at manalangin. Aming Ama, mapagpalang Diyos, Ikaw na dakila, Ikaw na banal, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Patuloy nga po na sinasama ko at hinihiling muli ngayong gabi sa pag-aaral namin, patuloy na pag-aaral, pakikinig ng iyong mga banal na salita. Patuloy kong Ikaw ang magpahayag, mangusap sa kalagitnaan ito, lalo na po sa aming mga puso, sa bawat puso ng iyong mga anak, na ipakita, ipaunawa mo ang mga nais mong maintindihan, maunawaan at makita ng bawat isa sa amin sa iyong mga banal na salita ngayong gabi. Patuloy mo pong gawin ang nais at kalooban mo na siya pong magyari at maganap at masunod sa aming mga buhay. At patuloy mong ilagay ako na iyong lingkod itago sa iyong banal na likuran na walang ibang makita, walang ibang mahayag, kundi ikaw at ang iyong dakilang kaluwalhatian. O Diyos, maraming pong salamat sa katugunan, kasagutan at katagumpayan ngayong gabi. At maraming pong salamat ngayon pa lang
sa muli na namang makapangyarihang pagkilos at paggawa ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Misa pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise God. I-recap ko lang po yung mga dinaanan po natin kaninang umaga patungkol sa paksang David and his 3 mighty men. Una, yung tinatawag na undeniable truth. Kanina, ginamit ko yung word na inevitable. Pero, ngayong gabi naman, ang gagamitin kong word ay undeniable. The undeniable truth. Ibig sabihin, ito yung isang katotohanan na hindi matatanggihan. Una, about David's longing or craving. What is David longing or craving? Cravings. Yung gustong-gusto po niyang makainom ng tubig mula sa balon ng Bethlehem. Kaya makikita po natin yung katotohanan na lahat ng tao ay merong longing. Meron siyang kailangan o pangangailangan. O kung mas intense yung gagamitin natin word sa longing ay craving or cravings. Ibig sabihin ng craving o craving, sigit pa yun. Mas higher yung level nun sa tinatawag na longing. Kahit po pinuno, kahit po hari, basta sinabing tao, ay meron pong tinatawag na longing or craving. Maging ngayong gabi, kahit po tayo ay mga Kristiyano na, may mga longing pa rin po tayo. Amen. May mga craving pa rin po tayo. At ngayong gabi, naniniwala ako kung tatanungin ko kayo personally, kung tatanungin kita personally, ano ba ang longing mo ngayong gabi? I believe, hindi lang isa ang iyong sabihin. Higit pa sa isa. Pastor, gusto ko sana, ganito, ganon. Saka pastor, ito pa. Kaya nga, meron tayong mga prayer request. At yung mga prayer request natin, lahat ng mga nakalagay po doon, ang nakapaloob sa ating mga prayer request, ay mga longing po natin o craving. Katulad po ni David. At muli, papaalala ko po kung ang longing po ngayong gabi o craving ay hindi naman po masama, hindi naman kasalanan, it's nothing but normal. Pakisabi sa iyong katabi, normal lang yan. Hallelujah. Pero pag yung longing natin o craving ay masama o kaya kasalanan, it is abnormal. Pakisabi sa iyong katabi, abnormal na yun. Alam niyo po kung bakit? Siyempre, Kristiyano na po tayo Amen. Supposedly kasi, dapat yung mga longing natin at craving ay i-inline po natin doon sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. So yun po yung undeniable truth sa buhay ni David. At naniniwala ako maging sa buhay din naman ng bawat isa sa atin. At ang kagandahan pa nito na makikita po natin na pwede natin maidagdag. Alam niyo po, ganun ka-concern ng Diyos na kahit para bagang personal longing na yan or craving, gumagawa pa rin siya at tumimilos at gumagamit ng mga sitwasyon at mga tao para yung craving na yon, yung longing na yon, personally, ay tugunin o katagpuin. Amen. Alam niyo po kung bakit ganun ka kasi kamahal ng Panginoon. Ganun ka ka-importante sa Diyos. Sino pong aware doon? Nawa, from time to time, nararamdaman mo, nare-realize mo, naiisip mo, napakahalaga ko pala talaga sa Panginoon. Ganun pala talaga ako kamahal ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, napaka-importante mo sa Panginoon. You're important to God. Sabihin mo ulit, ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya kapalit sa Panginoon, paalala ko, kung ganun ka ka-importante sa Diyos, kung ganun ka kamahal ng Panginoon, pwede bang mahalin mo rin naman ang sarili mo?
Amen. Pwede bang pahalagahan mo rin ang sarili mo? Paglabanan mo na hindi ka makatulog dahil sa mga problema, violation yan sa iyong katawan. Yung iba, okay lang sa kanila eh. Ilang gabi lang hindi nakakatulog dahil sa mabigat na problema at suliranin, hindi nila pinaglalabanan yun. Hindi nakakapagsaka. Pag tumagal ka pa ng 1 linggo, magsalita ka na lang na lumalakad ka, nagsasalita ng walang kausap, tumatawag, ngumingiti ng walang kausap. Paano? 1 week nang walang tulog, hindi naman nagsasako. Dahil Christian na nga. Sa matinding problema at suliranin lang. Amen. Kaya pahalagahan po natin ang ating sarili. Kung gano'n tayo pinapahalagahan ng Diyos, minamahal, imahalin natin ang ating sarili. Sabi nga doon sa isang napag-aralan ko about psychology, love yourself and be good to yourself. Hindi mo masama na paminsan-minsan, purihin mo rin ang sarili mo. Paminsan-minsan, huwag masasobrahan. Na pag nakagawa ka ng mabuti, sabihin mo sa sarili mo lang, ganito rin pala talaga. Compliments po yun para sa sarili natin. Hindi yung lagi na lang natin tayo mismo, dinadaw ng ating sarili. Dinaw naman ng maraming tao, dinaw mo pa ang sarili mo. Sinabihan ka naman ng maraming tao, wala kang kaya, hindi mo kaya. Pati sa sarili mo, sinabi mo rin, hindi ko talaga kaya. Amen. Yung isang quotation na aking nabasa, kung matatandaan mo pa, sabi doon, isa sa pinaka-exciting na gawin, pakinggan niyo kung mabuti, isa sa pinaka-exciting na gawin, ay yung gawin yung sinasabi ng maraming tao sa iyo na hindi mo kaya. Sabi pa nga sa quotation, na nabasa ko natin quotation, sabi doon, pag sinabi daw sa iyo ng mga tao, you can't do it, hindi mo kayang gawin, ang sabihin mo daw ay sagot. Then, come and watch me. Sige, di panoorin mo ako kung paano kong gawin. Amen. Kaya makikita po natin yung craving ni David, it seems very personal. Hindi po yun para sa Israel eh. Hindi po yun para sa kanyang servisyo o duty or responsibility as a king. Personal po yun. Gusto niyang makainom ng tubig mula doon sa balon ng Bethlehem na imposible pong mangyari. Kasi nga sa sitwasyon, yung Bethlehem ay kasalukuyang kinukugkog na nakukugkog ng kanilang mga kaaway ng mga Pilisteo at nagtayo pa ng kampo doon. Of course, ang sino mang mag-attempt na kumuha ng anumang bagay doon, tiyak, ang kapalit ay buhay. Tingnan niyo po yung craving ni David, no? Yung longing o craving ni David. Isang bagay na talagang mahirap mangyari. Isang bagay na mahirap makuha dahil na doon sa sitwasyon. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, yun din po ang isa sa madalas kong ika-amaze sa Panginoon. Na yung mga ganong bagay, ganong ka-concern ng Diyos, pag anak niya, pag lingkod niya, gumagawa siya ng pamamaraanan para yun ay maibigay. Imagine, kinilos ng Panginoon yung tatlong kalalakihan ni hindi inutusan ni David out of their responsibility, duty as a soldier. Hindi na kasama yon mga kapatid sa kanilang tungkulin bilang mga sundalo ng Israel. Hindi na kasama yon sa utos ni David. Pero galap ang kilos ng Diyos para si David ay makainom ng tubig galing sa balon ng Bethlehem. Ay mapaalala ko po sa bawat isa at i-encourage na rin at the same time na kung ano man ang longing mo ngayong gabi, ang craving mo, pwedeng tugunin at katagpuin ng Diyos. Amen. As long, uulitin ko na hindi mo yan masama at hindi yan kasalanan. You are craving for promotion as an employee, so be it. Hindi po yung masama. Panginoon, gusto ko sanang mag-promote pa eh. Gusto ko sanang ma-regular. Panginoon, gusto ko sanang tumaas ang aking sweldo, napapabuntong hininga, katulad ni David.
Ay, kailan kaya tataas ang aking sweldo? Maghintay-hintay ka lang. Magpatuloy ka lang sa Panginoon, maging matapat ka sa Diyos. Ibibigay yan ng Panginoon. Gagamit siya ng mga circumstances, even people, para maibigay yan sa iyo. Katulad yung patutuo ni Pen. Ay, kailan kaya ibibigay yun sa akin, yung halagang yun? Malapit na. Lalo na mga kapatid ko, kaya ay may kaugnayan para sa gawain ng Diyos ang ministry. Yung undeniable fruit naman sa kanyang mga tauhan ay ito. About the three mighty men's loyalty. Their love and loyalty to God reflected on how they treated David as their leader. Undeniable truth po yan. Tinignan po natin yung undeniable truth about David, about his craving or longing. Ngayon naman, the undeniable truth about the three mighty men's loyalty, yung kanilang loyalty. Their love and loyalty to God reflected on how they were treated David as their leader. Ito rin po yung isang katotohanan ng hindi matatanggihan sa buhay natin. Yung ating pagmamahal, yung ating love at loyalty sa Panginoon ay magre-reflect kung paano natin tinatrato ang ating leader, ang ating pastor. To be specific. At salamat ngayong gabi na tayong lahat ay may pastor. Amen. Kaya, uulitin ko po, ang Diyos ay naglagay po ng struktura ng kanyang pamamahala. Ang tawag po niya sa theology ay theocratic form of government. Di ba may mga parliament form, communist form, may tinatawag na democracy. Pero pag pamamahala ng Diyos, ang tawag po diyan ay theocratic, na ang ibig sabihin ng theo or theos ay God. Ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia at sa kanyang ministry sa atin as Christians, yung tinatawag na theocratic form of government, na mismo ang Diyos ang nag-ahandpik, siya mismo ang pumipili, ang nagbabangon, nag-raise up ng leader o mga leaders, at inilalagay niya sa mga posisyon. At yung mga tagasunod, katulad mo at katulad ko, kahit po ako ay pastor na, tagasunod pa rin po ako. Kahit po ako ay pastor na, disciple pa rin po ako. Amen. Kahit po ako ay pastor na, may pastor pa rin po ako. So yung loyalty at pag-ibig natin sa ating Panginoon, our love and loyalty to God will reflect on how we were treated our leader or leaders. Para po sa akin, isa sa maraming mahalagang relasyon, ugnayan o pakikipag-ugnayan na aking iniingatan ay ang aking relasyon, ang aking ugnayan o pakikipag-ugnayan sa aking pastor. Sa mga leaders ng church. At maging sa aking kapwa pastor. Ewan po, pero ganun po yung aking pagpapahalaga. Kaya nga hanggat maaari, ayaw ko po na merong nakakatagisan. Ano ba? Yung nakakatagisan na kapwa ko lingkod ng Diyos o pastor, hanggat maaari, hanggat kaya kong iwasan, ayaw kong merong nakakaalitan. Lalo na po sa ating fellowship. Kasi siyempre hindi maiwasan, wala naman pong perfect na relasyon. Nagkakaroon ng tinatawag na kuminsan ay misunderstanding. May mga friction po yan eh. Normal lang po yan. Katulad sa bato. Pag pinagganon mo ay nagbibispisan. Pero sa aabot ng aking makakaya, ay kung kaya ko at kinakailangan ko mag-adjust, umunawa, ginagawa ko po yun. Minsan kasi sa mga deliberasyon ng mga meeting namin, minsan meron kang para makaka-argument sa mga important issues. Siyempre, may kanya-kanya kayong stand. Pero sa akin, hanggang doon lang yun. Kinabukasan, wala na yun. Kaya nga medyo malungkot ako ng kaunti, pero handa naman ako at bukas sa bagay na ito na kung matutuloy,
Sa 22 yata ay nasa barangay ako at ang makakaharap ko doon ay yung kabilang panig naman. Sabi nga ni Brother Vic gusto ko kayo sinabi niya, dapat pastor nag-uusap yan eh. Oo nga, ewan ko, ganun talaga yung kanilang form of government ng church nila. Walang power ng pastor, walang authority, kundi ang mga kausap ko dito ay yung elders nila. Sama nyo na lang po sa prayer na maging maayos ang lahat. Kasi nga, ang principle na ginagamit natin at pinapahiral yung Romans chapter 8 na hanggat maaari. Sabagay, andun naman yung word ng salita ng Diyos eh. Andun naman yung message eh. Hanggat maaari, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Pero kung hindi kakayanin na talaga, ay bahala ng ating Panginoon. So ito po yung the undeniable truth about the three mighty men, loyalty. Kaya mga kapatid, hindi po masama na tayo ay magpahalaga, mahalin natin, igalang natin, magpasakop sa mga leader o leaders po natin na itinalaga ng ating Panginoon. Amen. Hindi po masama yan. Bagkos ini-encourage po yan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos nga, meron tayong mababasa sa 2 Timothy na sinabi ng Panginoon, yung mga nagpapagal sa salita, ituring yung double honor. First John chapter 4 verse 20, yung binasa natin kanina, ay naniniwala ko na isulat nyo naman na po yan. Dumako naman tayo doon sa wonderful realization. What did David realize or realizes? Tatlo naman po ito na na-realize niya. Pagkatapos ng undeniable truth, dito naman po tayo sa the wonderful realization. Number one, what did David realize or realizes? The love and loyalty of the people around you is more important than your personal longing or craving. Yung pagmamahal at katapatan, isama po natin yung pagtulong, pagsuporta ng mga taong nakapaligid sa iyo ay mas higit na mahalaga kaysa sa iyong personal na longing or craving. Ngayong gabi mga kapatid, nais kong ipaalala, may tao o may mga taong nakapaligid sa iyo. Tama po ba? Nawa, huwag nating ma-overlook sila at ma-overshadow sila dahil lang sa matinding pagnanais o pangangailangan ng bagay na yon o bagay na ito. Sino po yung mga tao? Sino po yung mga unang tao na nakapaligid sa akin? Pamilya, of course. Amen. Marami pong mga kasaysayan na minsan nakakalungkot, mga kwento ng totoong buhay na dahil sa pagnanais ng isang tao na yung kanyang talagang craving sa bagay nito, personal, na-overlook niya, na-overshadow yun, nakaligtaan niya ang kanyang pamilya. Hindi niya nabigyan ng pagpapahalaga. At kung minsan, huli na, nung ma-realize niya na mas mahalaga pala yung mga taong nakapaligid sa kanya kaysa sa kanyang personal craving or longing. Amen. Sino ba? Bukod sa pamilya po natin. Kaya yung pamilya po natin dapat pinapahalagahan. Hello? Isa po yan sa dapat pahalagahan natin kasi alam niyo po, ang pamilya ay pamilya. Kahit anong mangyari. Pangalawa, yung pamilya po natin ay spiritual sa loob ng church. Nararamdaman pa po ba natin sa ating puso yung bigat ng kahalagahan ng ating pamilyang spiritual? Yung mga tao na kapaligid sa atin. Kasi yan po yung na-realize si David eh.
Yung pagmamahal, yung pagsuporta, pagtulong ng mga tao sa kapaligid sa kanya ay mas higit doon sa kanyang pagnanais na makainom ng tubig sa balon ng Bethlehem. Kasi nung ibinigay niya sa kanya yung tubig sa balon ng Bethlehem, hindi niya rin mainom. Parang nawala na rin yung kanyang craving na inumin yun dahil na-realize niya kung gaanong sakripisyo, kung gaanong pagmamahal, pagsuporta yung mga taong yun na nakapaligid sa kanya, na mas mahalaga pala yun. Hallelujah. Sa mga anak, nawa, huwag niyo pong makaligtaan o makalimutan yung pagmamahal ng inyong mga magulang sa inyo. Yung pagpapahalaga ng inyong mga magulang sa inyo. At ganoon din naman, yung within the family. At sa loob din ng church. Pangalawa, appreciate every good things and sacrifices that other people done to you. Dapat ma-appreciate po natin yan. Yung mga magagandang ginagawa, mga pagsakripisyo ng mga tao sa atin, pasalamatan po natin sa Panginoon. Pasalamatan din natin mismo yung mga taong yun na in return kapag tayo po ay medyo nakaluwag-luwag, medyo nakaangat-angat, tanawin din natin sila. Gawan din natin sila ng mabuti. Hindi po bilang parang obligasyon na ganti, kundi bunga po ng appreciation. Amen. Kaya yung mga pangyayari po na mga nasa probinsya, tapos pumunta kayo sa Manila, may mga tao, kamag-anak, na titirahan kayo, at yung mga kamag-anak nyo, pakitirahin kayo sa kanila, tutulungan kayo. Dapat yung mga nagagawa ng gano'n, nare-realize nila yon. Kasi kung kayo ay pagpalain sa near future, hindi po mabubura sa kasaysayan pag ina-trace back mo, may kinalaman ang mga taong ito kung bakit ako nasa ganitong kalagayan. Amen. Kaya tama yung sinabi ni Peme, totoo yun eh. At nagustuhan ko yung katotohanan yon, na bago siya nasa ganyang kalagayan, malaki ang kinalaman ng church na kanya kinabibinangan, ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ewan ko lang kung gaano siya kadesidido, pero nung mga panahon na humingi siya ng advice sa akin, kung ang ipinayo ko'y mali, wala na siya sa kanyang trabaho. Or halimbawa, wala siyang nahinga ng payo, ganun na yung kanyang, pumasok niya kanyang kaisipan sa kanyang puso, at yun ang kanyang desisyon. Sana yung mga tinatamasa niya at tatamasahin pa ngayon, ay wala na rin. Kasi talagang nakita ko noon ng mga panahon na medyo nag-struggle siya emotionally, mentally, talagang aalis na siya sa kanyang trabaho. Pero salamat, merong church. Amen. Pero salamat, may mga taong nakapaligid sa kanya na nagmamahal at sumusuporta. At yun po yung na-realize ni David. Pangalawa, na-appreciate niya po yun, na dapat pala talagang i-appreciate yung mga bagay na gano'n ng mga taong nakapaligid sa atin. Pangatlo, they realize number 3, you cannot say or predict what God can do to other people's heart. Ito naman po yung mga tao sa paligid pa rin natin na hindi natin masabi, hindi natin mapiling kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos na pagkilos sa kanilang puso. Kasi nga, kung babalikan natin, hindi po inutusan ni David ang mga taong ito. At hindi niya kailanman sinabi, gusto kong i-test ang inyong loyalty sa akin. Na kung makukuhaan niyo ako ng tubig sa balon ng Bethlehem, ibig sabihin talagang loyal kayo sa akin. Wala pong loyalty check. Amen. Sa ating gobyerno yata, sa sakay ng mga organization, may mga loyalty check eh. Kahit sa mga churches, meron yan. Naalala ko sa isang church, isang organization, lahat ng pastor ay may pinakalat na papel na kinakailangan nilang pirmahan. Na ang lahat ng kanilang anumang ma-acquire sa ministry, lahat ng makukuha nila habang sila nag-ministry,
Ewan ko, kahit yata personal na gamit, kahit yata mga damit, kapag alis nila, iso-surrender sa organization. Halimbawa lang, True Church. So, merong MOA yun eh. Pumirma ako. So, pag ako'y umalis, lahat ng pag-aari ko ay iso-surrender ko sa kanila. Pero, yun ay ginawa ng pamunuan ng church na yun para sa loyalty check. Kasi, yung mga pastor na umalma o aalma, meron na sila agad idea. Mga ano to, parang ilalagay na nila sa isang list na kung sakaling magkaroon ng problema, ito yung mga aalis. Ang tawag doon ay loyalty check. Kahit po sa trabaho, pwedeng gawin yan ng boss. Para ma-check ko yung loyalty ng mga employee ko, magpapasa ako ng isang batas o rules na kung sino man ang aalma, ibig sabihin, hindi to loyal sa company, hindi to loyal sa management. Pero dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, walang ganon. At doon, na-realize ni David, napatunayan niya, na doon pala sa mga taong tinulungan mong minsan, tinanggap mong minsan, inunawa mong minsan, pinahalagahan mong minsan, ginawa mo ng kabutihan, minahal mo, hindi natin mapredict kung ano pwedeng gawin ng Diyos sa kanila in return para ikaw naman ay suklian ng kabutihang ginawa mo. Hallelujah. Kasi po ang mga taong ito, kung titingnan naman talaga natin, i-trace natin yung kasaysayan, napakalaki rin naman ang utang na loob nila kay David. Muling nabuo ang kanilang pagkatao, ang kanilang dignidad dahil kay David. Kasi kung babalikan po natin yung yungid ng adulam, nang si David ay naroon kasama ng mga taong ito, itong mga taong ito ay mga taong walang pag-asa. Sabi doon, mga taong may laban sa gobyerno, mga taong kung saan ay may mga utang, desperado. Kaya nga, kung sa ating panahon, para bagang pwede nating tuyain sila eh. Ay nako, nagsama-sama yung mga taong desperado, nagsama-sama yung mga taong walang pag-asa. Anong mangyayari sa kanila? Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung mga taong walang pag-asa, mga taong desperado, kung sila ay sasamahan ng Panginoon, pwede pong maging makapangyarihan yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay na na-realize David. Magtatapos naman po tayo doon sa tatlong bagay naman na na-realize ng kanyang mga makapangyarihang lalaki. Kung si David ay merong wonderful realization, yung three mighty men ay meron din wonderful realization. Kung si David meron siyang realization na tatlo, ang kanyang mga tauhan naman meron din tatlong bagay, napakahalagang bagay na na-realize. Sa palagay niyo po, ano yung mga pwedeng na-realize ng tatlong tauhan ni David? Kasi alam niyo po, ang katumbas ng realization ay pagkatuto. Kaya ang ganda rin po ng realization pag dumating sa atin eh. Ibig sabihin, may bagay kang natutunan. Nag-come up ka sa isang conclusion na ganito. Alam niyo po, nung time na ako'y maging Christian o ma-born again, dinala po ako ng Diyos sa mga realization o sa mga halagang realization sa aking buhay. Una, ito realization ko na kinakailangan na naman natin ng magpaayos ng mic o kaya ng wire. Na-realize nyo ba yun? Hallelujah. Naniniwala ko sa realization na yan, may mga hinihipo na ng ating Panginoon dyan. Makabili nga ng isang mic dyan. Alam niyo po yung na-realize ko, una, yung pinagmamalaki kong relihiyon, hindi, alam mo naman may Diyos, naniniwala naman ako sa Diyos, may relihiyon naman ako. Na-realize ko bakit sa kabila ng yun, ng mga bagay na yun, ang aking buhay ay magulo at nasa kasalanan, punong-puno ng bisyo. Di ba, sinisharean nga ako doon. Sabi ko, hindi, ang pagkakala ko sa born again, panibagong relihiyon lang yan, o na naman yan. Meron na akong relihiyon. Alam ko naman na may Diyos, kilala ko na rin naman ang Diyos.
Sinabi ko pa nga, nagsisimba-simba rin naman ako kahit paminsan-minsan. So, hindi ko na kailangan yan. Pero na-realize ko, bakit sa kabila ng ako yung nililiyon, alam ko ba dyan, sa niniwala sa Diyos, pasimba-simba paminsan-minsan, magulo ang aking buhay. Realization yan eh. Hindi kaya tama ang sinasabi ng mga taong ito. Pangalawang realization ko, yung pamilya namin. Bakit yung mga magulang ko na nagpakilalang kay Diyos, nagkwento patungkol kay Jesus, may reliyon din naman, naniniwala sa Diyos, bakit sila yung magulo ang buhay, yung pamumuhay? In fact, nagkahiwalay sila sa aking murang edad, sa aming murang edad. So marami akong mga na-realize kung bakit ako po ay nagpasya na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Na sabi ko, iwanan ko na yung buhay na ito, subukan ko naman ang buhay na nasa Panginoon. Kaya yun po yung kagandahan sa mga realization. And I really believe, until now, may mga bagay na pinare-realize ang Diyos sa atin. Sa tatlong ito mga kapatid, napakalaga ng mga realization na ito sa buhay ni David at sa kanyang tatlong makapangyarihang lalaki. At tingnan natin sa ating pagtatapos sa bahaging ito, sa palagay nyo, ano naman yung mga bagay na na-realize ng tatlong makapangyarihang lalaki ni David. Titignan mo kung na-type dito sa ating outline. Number one, they realized that the good thing they've done to David with a right and good intention is the reason why God went with them and gave them victory. Siguro pwede natin ano ito. Mahaba yun, mahirap sundan ng ating stenographer. They realized that the good thing they've done to David, na-realize po nila na yung magandang bagay, mabuting bagay na ginawa nila kay David, na tama ang kanilang intention, with a right and good intention, is the reason why God went with them and gave them victory. Na-realize po ng tatlong, sinabi ko po na right and good intention, kasi nung gawin mo ng tatlong makapangyarihang lalaki ito, hindi po gusto nilang magpasikap o kaya sumipsip sa kanilang pinuno. Amen. Kasi alam niyo po, sa tinatawag na sanlibutan, corporate world, lalo na sa larangan ng politics, yung mga tao-tauhan ng mga pinuno, kung bakit sila gagawa ng isang bagay na maganda para magpabango. At kung minsan, hindi lang minsan, madalas, kahit mga politiko ganyan para magpabango sa taong bayan, gagawa sila ng maganda at mabuti. Tapos ilalagay yung kanilang pangalan. Hanggang ngayon, question ko sa aking isipan, pero tanggap ko na rin na ganoon talaga ang sistema o kalakaran. Lahat po ng politiko, kapag may mga magagandang proyekto, hindi pwedeng wala yung kanilang pangalan sa project na yun. Amen. Yung una pa lang, sa panahon pa lang ng mga tinga, nakita ko na yan sa mga notebook at mga gamit, nandun yung kanilang mukha at pangalan. Nagpalit ng administrasyon, ganun pa rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, it is the way. It is. Kumbaga, ito talaga yung sistema ng politika. Pero nangarap din ako, nag-iisip-isip na minsan, sabi ko, sino kaya ang politiko na pwedeng gumawa ng magagandang bagay sa kanyang constituent, sa kanyang nasasakupan, na hindi na kinakailangan pati sa notebook, pati sa mga libro, pati sa mga bag, ay ilagay yung kanyang mukha at pangalan. Sino kaya ang pwedeng gumawa nun? Sa darating na election, huwag na akong kalimutan. Diba? Sana yung mga yung mga God-fearing na mga tao na makiluklo at may ganung pananaw sila. Of course, sa mga project siguro kailangan talaga kasi kailangan sa mga billboard dyan, sa mga project, may real project na ganito, ito yung cost niyan, ito yung deadline. Pero doon sa mga maliliit at simpleng bagay, I think pwede nang walang Wala na yung picture mo doon, wala na yung... Kasi kung baga, given na yun ay proyekto nyo kasi kayo yung kasalukuyang na mamahala.
What are the mighty, balitaan ito, what are the three mighty men realized or realizes? Number one, they realized that the good thing they've done to David with a right and good intentions is the reason why God went with them and gave them victory. Wow! Napakagandang realization o wonderful realization. Kasi mga kapatid, tatatlo lang sila. Sila ay sumagasa. Ang word na ginamit, they broke through. They broke out. Yung established na kampo ng mga Philistines ay ginawa nilang pasukin para lang kukuha ng tubig. For example, ganito. Camp Bagong Diwa. Ang laki yan. Established na yan. Sa palagay nyo, pwede bang pasukin yan ng MI, NPA o ilang o group ng tao na tatatlo lang sila? Pagpasok nila doon, ang kukunin na nila ay isang armas, halimbawa ay machine gun, 30 caliber, at ligtas silang nagawa nila strategically. Siyempre may strategy yan eh. Strategically nagawa nilang pumasok and safe silang nakalabas. Paano nangyari yun? Imposible po para sa akin. Pwede silang makapasok, pwede pa siguro kung Bagong Diwa, pero hindi sila makakalabas ng buhay dyan. Sa dami ng mga tauhan dyan, kung tatatlo lang sila. Pero naisip po ba natin, na ang tatlong ito, sumagasa sila sa upo ng mga Pilisteo doon sa lugar ng Bethlehem para kumuha ng tubig. Ang unang-unang maiisipan natin dyan, meron silang magandang estratehiya. Naalala ko, ang Army o Ranger, meron silang tinatawag na 7-man team. Pastor Raddy, nung siya nag-training ng komando, siya po yung staff sergeant doon ng Philippine Army Ranger. Meron silang 7-man team. Na yung 7 taong yun ay sinanay, hinubog para sa tinatawag na assault. Pag meron silang, pag sigaw ng kanilang team leader, maneuver, alam nila yung maneuver nila na palitan. Ang ganda ng strategy nila. Kaya sabi ng mga, naalala ko, meron akong commander ng NPA na nakausap. Noong mga panahon na yun, ang isa sa iniiwasan ng mga enkwento, mga ranger, sabi niya, ang bibilis kasi niya para mga pusa yan sa gubat. Kasi yun, that's the way they are trained. Yun ang pagkakatrain sa kanila. Ang SAP naman, nagkwento si Brother Sales, meron naman silang 8-man team. Meron silang 8 na team na talagang nilubog at inasa para umatake kahit sa isang kampo. Sabi niya, Pastor, ang alam ko sa Air Force, meron din silang 9-man team. Puntahan natin to, balikan natin to. Ilan lang sila? 3-man team. Pero dumating sa realization ng tatlong ito, kung bakit kami sinamahan ng Diyos at binigyan ng pagkatagumpay, hindi lang dahil sa galing namin at estratehiyang ginawa, kundi yung aming ginawa para sa aming leader ay sinamahan ng Diyos at binigyan ng katagumpayan. Mga kapatid, ngayong gabi, nawa dumating din sa atin, ma-realize din po natin yan. Ano mang mga mabubuting bagay na gusto natin gawin o ginagawa sa mga leader na itinalaga ng Diyos, yung pagsama ng Diyos, mararanasan natin at pagkatagumpay para sa atin dahil doon sa bagay na yun na gusto natin gawin. Lalo na kung nasa tama ang ating intention. Totoo rin po yan sa church o sa ministry ng Panginoon. Halimbawa, sa gusto nating mangyari para sa church, para sa ministry, halos sumbong tayo sa sakripisyo at kung minsan para bagang nanganganib pa ang ating buhay, ang ating kalusugan. Pero yung pagsama ng Diyos at pagbibigay ng katagumpayan, mararanasan natin. Kasi ito'y para sa ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung isang kapatiran, pastor na po siya ngayon. Nung siya po'y nagkasakit, ang tanong niya agad sa Panginoon, Lord, bakit po? Naging matapat naman ako sa iyo. Ito naman yung mga sakripisyo ko pinagagawa. Umuwi siya na umiiyak dahil sa findings ng kanyang sakit, pero siyang ispat sa lungs. Pero naintindihan at naunawaan niya, mga kapatid,
hindi yon sakit na ikamamatay. Dahil hanggang ngayon, pamilyado na siya, may 2 anak, at nagpapastor sa lugar ng kung saan siya dinala ng ating Panginoon para magpastor. So napakagandang realization yan. Kaya kung meron man tayong magandang naisip para sa church, para sa ministry, meron man tayong gustong gawin sa mga leaders ng church, ituloy lang po natin. Huwag tayong magkatubili, lalo huwag tayong manghinayang, kasi nga yung pagsama ng Diyos at pagtatagumpay ay mararanasan natin. Sinamahan sila ng Diyos, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Naisip po ba natin kung anong klaseng labanan ang kanilang sinuong? Na habang yung isa ay kumukuha ng tubig sa balon, yung 2 naman ay nakikipaglaban. At kung paano sila, nung malagyan ng tubig, yung kanilang nalagyan, paano sila umalis. Pangalawa, they realized that every sacrifice or heroic act should always be offered to God as a revelation of giving Him glory, honor, and praise. Sa verse 16 po yan. Na-realize po ng mga tauhan ni David na ang bawat palang pagsasakripisyo at yung heroic act ay lagi po dapat i-offer sa Panginoon. Kasi nung ibinigay na nila yung tubig, ina-expect nila iinumin yung David. At matutuwa sila na nagawa nila ng mabuti yung kanilang pinuno, yung kanilang leader. Pero nagulat sila na kunin ni David yung tubig at kanyang ibuhos na in-offer sa Panginoon. Kung tayo po yung 3 makapangyarihang lalaki, na halos buhay natin ang kapalit ng tubig na yon, at nakita lang natin na habang hawak ni David ay binubuhos niya sa Panginoon para ihandog sa Diyos, ano po kayong may isip natin? Ano ba yung ginawa ng ating pinuno? Buhay namin yan, hindi naman pala niya kakainin, hindi naman pala niya iinumin. Kung minsan yung mga member na nagtatampo dito, binigyan nila ang kanilang pastor ng ganito, at hinihintay nilang isuot ng pastor yung kanilang binigay. Lumipas ang buwan hanggang taon, yung binigay ko, hindi man lang naisuot ni pastor. Bakit kaya? At nung magsabi yung pastor, sabi niya, hindi naman kasi bagay sa akin yung ibinigay. Sabi niya, yung barong na ibigay kasi sa akin ay from 70s pa yata yun. Ang kapal ng kwelyo ay may dito. At sa sobrang hintag, pati daw langaw kadala ko may nadudulas. Amen. Kaya alam niyo po, hanga ako at saludo sa mga member na pag nagbigay sa pastor may taste. Yung talagang, sabi nila, talagang gumagawa ko lalo yung pastor. Amen. Pero in fairness naman doon sa mga member, pero dapat maging broad-minded din, malawak ang pangunawa ng mga member. Huwag po kayong magtatampo sa inyong binibigyan kahit hindi sa pastor. Lalo na kung ang ganda ng puso mo, yung intention mo, pastor, alam niyo po, nung nagmalumay ako ng baul sa amin, nakita ko pa po yan, iniingatan pa po ng lolo ko yan, pang ilang henerasyon na po namin, iniingatan yan, meron niyang ano eh. Ano ba yung mga matatagal ng ano? Hindi, sa sentimental value. Hindi, yung tawag doon eh. Kung sa mga lumang sasakyan, vintage na yan, pastor. Vintage na yan. Pero gusto ko ipagamit sa'yo. Antik ano? Ano siya? Tapos gusto ko ipasok sa pastor. Naalala ko yung nagbigay sa akin eh. Sa bagay, sabi niya, pastor, ikaw na bahala dito. Binigay ko naman kay Brother Nick at si Brother Nick ang bahala. Sabi niya, pastor, ito ginagamit ng aking asawa nung siya ay konsehal pa yata siya sa Makati. Sabi ko, kailan po ba naging konsehal yung si tatay, yung mister niya sa Makati?
Sabi niya, panahon pa ni Yabot. Ay, yaman. Panahon pa ni Yabot, imagine. Sino ang sumunod kay Yabot? Raymart. Di ba si Wilson, naging mayor? Di ba, ang naging mayor ng Makati? Yabot, tapos Wilson. Bago Binan, ang tagal ni Binan. Ibig sabihin, kung panahon pa ni Yabot, 70s pa yata yun. Pagitan ng 70s, 80s. So, syempre, ibibigay sa iyo ngayon. Ikaw naman na pagbibigyan para wag ma-offend yung tao, tatanggapin mo.